Introduksyon sa Aklat ng Mateo. Si Mateo ay isang maniningil ng buwis sa Capernaum nang anyayahan siya ni Jesus na maging alagad. Pagkatapos ng Pasko noong 31 CE, napili din siyang maging isa sa 12 apostol. Nasaksihan mismo ni Mateo ang halos buong 3.5 taong ministeryo ni Jesus. At noong mga 41 CE, siya ang unang sumulat ng ulat tungkol sa buhay at mga turo ni Jesus. Ang kanyang ulat ay naging isa sa 4 na aklat ng Biblia, kasama ng Marcos, Lucas at Juan na nakilala bilang ang mga ebanghelyo. Nakapokus ang aklat ng Mateo sa mga panahon mula 2 BCE hanggang 33 CE. Kasali rito ang mga pangyayari bago isilang si Jesus at nagtapos ito sa utos ni Jesus na humayo at gumawa ng mga alagad. Alam mo ba, bagaman ang Mateo ang unang aklat sa Kristiyanong Griegong kasulatan, may ebidensya na una itong isinulat sa wikang Hebreo. Nang maglaon, maaaring isinalin mismo ni Mateo ang kanyang ebanghelyo sa Griego. Ang aklat ay may 28 kabanata. Sa unang 18 kabanata, karamihan sa nilalaman ay nakaulat ayon sa paksa, nakapokus sa mga turo mula sa mga pahayag ni Jesus. Pero mula sa kabanata 19, nagpokus naman si Mateo sa mga huling araw ng ministeryo ni Jesus at iniulat niya ang mga pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Mga 40% ng ebanghelyo ni Mateo ay natatangi, mga detalyeng hindi makikita sa 3 pang ebanghelyo. Mula kay Abraham, inilista ang talaangkanan ni Jesus hanggang sa ama-amahan niyang si Jose. Patunay na si Jesus ang legal na tagapagmana ni Haring David. Detalyado nitong iniulat ang sermon sa bundok ni Jesus, pati na ang maraming ilustrasyon ni Jesus, gaya ng trigo at panirang damo, mamahaling perlas, at lambat. Idiniin sa ulat ni Mateo na ang tema ng pangangaral ni Jesus ay ang kaharian ng langit. Para makita ng mga mambabasa na si Jesus ang ipinangakong Mesyas, ang aklat ay may mga pagsipi at pagtukoy mula sa maraming aklat sa Hebreong kasulatan. Kaya naman inilalarawan ng Mateo bilang tulay sa pagitan ng Hebreo at Kristiyanong Griegong kasulatan. Habang pinag-aaralan mo ang Mateo, pansinin kung paano itinatampok ng ebanghelyo ang legal na karapatan ni Jesus sa trono ni David, ang mga turo ni Kristo, at ang kaharian ng Diyos.